Amen. Mga utod, mga muyo kita. Ginoo, ari kami Lord, subong sa imo nga tiilan, Ginoo nga nagapaubos. Padayon Ginoo Lord nga nagatugyan sang amon kabuhi sa imo, bisan pa Lord siningation nga kami magapamati sa imo pulong. Holy Spirit Lord, ikaw ang mawali. Ari ako Lord, mahambal lang gid ako. Pero ang tanan nga pulong nga mabatian namon Ginoo halinggid sa imo. And we pray, O God, nga tagsa ka tagipusoon kag tagsa ka hunahuna, Lord. Mag-yield lang gid Ginoo sa imo nga pulong, Lord. And we will continue to believe and believe in you, O God. Lord, salamat nga paagi sining mga pulong, mabuksan naman ang amon hunahuna. Ma-remind kami, Lord, and even ma-warningan kami, Ginoo. Lord, ini nga buluhaton, ginatugyan gid namon sa imo. Be it unto us, Lord, according to your will. In Jesus' name, amen. Amen. So last year, nagwali, bala ko, I think that was sometime May, kung nadumduman nyo, kung ari ka mo nagwali, ako party sa Waslikanay, kung paano kita ginabuligan, bala sang Ginoo, sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. And kanami, gid, no, nagaka-encourage, gid kita. Subong nagabalik ako, hindi something, amo sina ang theme, pero ang theme sang pulong sang Ginoo, subong sa aton is, a reminder, and I would even say nga, warning siya para sa aton. Amen? Kay abi nyo, may mga tao nga makadtugid sa impyerno. That's the bad news. Pirmita na mabatian sa Bible o nagakabasahan sa Bible, do not fear, do not fear, do not fear. Pero subong ang pangamuyo ko, nga mabutang ang fear sa tagipusoon sa kada isa sa aton, nga mahadlok kita kayo may mga tao, nga makadtugid sa impyerno. Wala masyado, may nag-amen, no? Kaya hindi siya nami pamatian. Pero matuod, gid na, kag tanan kita nakahibalo, gid sina. Kag ang abi nyo kung anong mas masubo, ang mas masubo, kay may mga tao nga nagapati, nga makadto sila sa langit, pero wala sila kabalo, padulong gali sila sa impyerno. And I think, mas wala na gid sang may ma-amen sa akon. Amo na nga ginahambal ko nga warning ini, and this word might not make you feel good. Base hindi ni nami ang feeling kung pamatian nyo ini, batandaan tagid, based on experience, the word of God will make you feel bad before it makes you feel good. Amen? Utod, we will be talking about the assurance of our salvation. Kiti pirmi lang ginapangamuyuan ta, Lord, buligi ako sa problema ko. Ginoo, buligi ako sang solusyon sang akon kabugatan. Lord, ayuha ako. Lord, i-bless ako, i-prosper ako, i-promote ako, Lord. And we forget the most important thing. When we say salvation, kung nga napatay si Jesus Christ sa cross, salvation o kung pagluwas ina sa aton sa kalayo sang impyerno, that's it. When we say salvation, it is to save us from the fires of hell. And today, gina-remind kita sang Ginoo, that's the most important thing. Because again, kadamo sang mga tao nga mapakadto sa impyerno, nga wala nakakilala kay Jesus Christ. Pero ang masubo, madamo man, ang ara sa sulod sang simbahan. Amo na ang nga abi nyo, supposed to be May 14, ari ko di mawali. Wala to na dayon. May 14. Today is what? July 16. That was just 2 months ago. Katingala ako, Lord nga nagabalik ako. And the message of God is kinanglan mo gid sila i-warn. Abi nyo nga ang nahambal ko nga kadamo sang nagapati nga mapalangit sila, kay involved sila sa ministry. Kay nagawali sila, kay nagapangayo sila, nga anahambal ko nga, why sila kabalo mapaimpirno sila gali? Kay si Jesus Christ mismong nagsiling. Matthew 7:21 to 23. Pamatian naton. Madamo, ang first word, madamo. Madamo nga mga tao ang nagatawag sa akon nga Ginoo, pero wala nagakahulugan nga basakop sila sa paghari sang Dios. Mauntat ko da. Kadamo sang nagatawag sa iya kay Jesus Christ, Ginoo, tanan kita naga-worship man. Kag hindi na iya siling nga pila lang. Siling nga madamo nga nagatawag sa akon nga Ginoo, pero wala nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Ang sugpo ni Jesus, ang mga tao lamang nga nagatuman sang kabubuton sang akon amay sa langit, amo ang masakop sa iya paghari. Sa adlaw sang paghukom, madamo ang magasiling sa akon, Ginoo, sa imo ngalan, nagwali kami sang imo pulong, nagtabog sang malaot nga mga espiritu, kag naghimo sang madamo nga mga milagro.
Dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon. Kamo, wala ako makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Si Jesus na iyang nagsiling, kag wala siya nagsiling nga ta, jutay lang na ta sa ila nga nagapanawag sa akon nga mapaimpyerno. Ang siling niya gidya madamo. Amo na ang mga utod ang masubo sa kabuhi sang mga tawo nga nagapati. Ngabi nila, padulong sila sa langit, galiimo nagadagon-dagon na sila pakadto sa impyerno. Amen? May mga tao nga gifted sa pagwali. May mga tao nga gifted sa healing. May mga tao nga nag-perform sang mga miracles. May mga tao nga tanan nga ministry gina-involve nila ang ilang kaugalingon, pero hindi gali sila makadto sa langit. Kag ina bangod padayon sila nga nagakabuhi nga wala nagatuman sa Dios. Kung kisabalan ang aton nga ministry involvement, ang aton nga pagpang-ayo hamak mo ta dapat ko lang kamot ko balati ano nag-ayo. Kung kisaabita amo na ang assurance sang aton salvation, pero hindi ina. Those are just gifts. Kag ang gift hindi ina pamatuod sang presensya sang Ginoo sa kabuhi sang tawo o kun sang presence of the Holy Spirit. Ang pamatuod nga agapangikot ang Holy Spirit sa kabuhi sang tawo, hindi gifts but the fruit of the Holy Spirit nga nagapanguna gid gugma. Amen? Utod tandaan tagid liwat-liwaton kung hindi na yabuot silingon nga mabakas ka sa simbahan, nagahatag ka, mabinuligon ka, everything. Kung wala kaya nagatuman sa Ginoo, basang Ginoo, palayo ka sa akon, wala kuya makakilala sa imo, maski nagmadamo ka pa sang ginayo, maski nagawali ka pa. Amen? Kaya subong hindi mo na ma-distinguish ang believer sa unbeliever. Kung magkadto ka sa Facebook, pareho man lang sila nag-post sang verses. Amen? Pero ang pagkabuhi, dira na iya, ang kinalain sang matuod nga Kristohanon. Amen? Kung kulang ang tila sang bayo sang unbeliever sa Facebook, amo man ang believer. Amen? Pareho lang tanan nagareklamo kung mag-brown out. Believer kag unbeliever, complainer man gihapon. Hindi bala? May mga tao nga nag-claim nga Christians nga naluwas sila kag makadto sila sa langit, pero ang ila pagkabuhi hindi tagalangit. Amen? May mga tao man nga nagakuha sang assurance sang ila kaluwasan, bangod sang ila maayo nga mga binuhatan. Lalo na ang mga maalwan, bala no, ang mga mabinuligon. Pero siling gidya sang Ginoo sa Luke 10:20, pero hindi kamo magkalipay tungod nga ang malaot nga mga espiritu nagtuman sa inyo. Singya, kung magtabog ka gani isang espiritu, kag nagtuman siya sa imo, hindi ka magkalipay nga nahimo mo na. That's just a gift. Ang sugpo ni Jesus Christ, kundi magkalipay kamo tungod nga ang inyong ngalan nasulat na didto sa langit. Amo na iya dapat ang ikalipay ta nga ang ngalan ta nasulat na didto sa langit. Kay nga kay may ara sang listahan sa langit. Kang ang makakadto lang didto amo ang mga tawo nga ara sa listahan. Amen? Siling sa Revelation chapter 20 verse 15, kag ang bisan sino ang nga ang iya ngalan wala sa libro nga listahan o kun ang Book of Life, wala sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, ginhaboy sa dagat nga kalayo, amo ini ang ginatawag nga ikaduha nga kamatayon. May ihaboy gid sa impyerno. Kag siling ni Jesus kagina sa Matthew 7:21, madamo sila. Kung wala katuutod na lista sa listahan, diretso ka gidya sa impyerno. Amen? Kung ang ngalan mo wala to nakasulat, impyerno ka gid. Ang pamangkot, utod na lista bala ang ngalan mo dito sa listahan. In the Book of Life. Masiling ka mo sa akon, tita, waay man kita access sa Book of Life, hindi taman to ma-review kung sino tanan to ang nakalista. Tsakto na. Amen? Pero may way kita para mabalaan kung nakalista kita dito. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 2. Ginpili kamo sang Dios nga amay, halin pa sang una, sa katuyuan, nga himuon niya kamo, nga iya mga anak, paagi sa Espiritu Santo, agod! Tumano ninyo si Hesukristo, kag matinluan kamo sa inyo sala, paagi sa iya dugo. Basahon ko sa New Living Translation. God the Father knew you and chose you long ago
and His Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. Mahatag ako bala, okay lang ko aunta ang pag-project sa projector. Maayo lang ako, please. Thank you. Mahatag ako sang summary sining 1 Peter chapter 1 verse 2. Siling ang una gid, ginpili kamo halin pang sang una, God the Father knew you and chose you long ago. Mga utod, ang mga tawo nga naluwas, nga nalista sa Book of Life, ginpili isang Ginoo long ago, sang una pa napili na. Ang katuyuan, siling niya, nga himuon kamo nga iya mga anak, paagi sa Espiritu Santo, nga and His Spirit has made you holy. Okay? Magambal kita nga holy, kung mabasahan niyo ang Bible sa nga holy bala no, kita nga mga anak sang Ginoo, kung maghambal nga holy buot silingon, ginasiparar kita sa kabuhi sang pagpakasala pakadto sa kabuhi nga matarong. God separates us sa pagkabuhi naton bala nga malayo sa iya nga kanormal na lang sa tao nga magbinutig, kanormal na lang nga magpangawat, nga magdinaya, nga magpangkutso-kutso. When we say gina-make holy kita sang Holy Spirit, ginasiparar niya kita dira kag ginabutang sa kabuhi of righteousness o kon pagkamatarong. Amen? Amuin na ang ginahambal niya nga ang katuyuan nga himuon nga iya nga kita nga iya mga anak paagi sa Espiritu Santo or and His Spirit has made you holy. And the third point siling niya, as a result, ang resulta, you have obeyed Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. Ang resulta sang pagpanghikot sang Holy Spirit sa aton, ang resulta sang pagbago sang Holy Spirit sa aton, amo ang aton pagkabuhi nga nagatuman kay Kristo Jesus. Kag natinluan kita sang iya dugo. Amen? Amo ina mga utod ang 1 Peter 1 verse 2. So, amo ini ang ginatawag nga kaluwasan. Ang tawo nga naluwas, kung isa-marais ko liwat, nga makadto sa langit kung mapatay siya, ginpili na siya sang Diyos sang una pa. Dason, gin-make holy o kung ginsiparar ina siya sang Holy Spirit sa kapagkabuhi nga pagpakasala, pakadto sa pagkabuhi nga matarong. Kagdason, bangod sina ang resulta, ginatuman niya si Jesus Christ. Mga utod, amo ni ang pagkabuhi sang tawo nga naluwas, nga hindi kaupod sa ihaboy dito sa impyerno. So makasiling kita, nga wala kita sang access sa Book of Life, hindi ta makita kung nalista kita dito o kung wala, pero ma-examine ta ang kabuhi ta. Kung ginpili, ginman kita, kay nagabag-o kabala utod o kung wala. O kung nagatiner ka diri gihapon sa kabuhi nga pagpakasala, nga kung sang una butigon ka, sa subong butigon ka gihapon. Kung sang una dayaon ka, gapangawat ka, gapanunto ka, kutso-kutsira ka, kung ano man na, amo ka man gihapon. Ang tawo yang nga naluwas, i-make holy, ginaya sang Holy Spirit. Mangikot, ginaya ang Holy Spirit sa iya. Kung wala kaya nagabag-o, makapamangkot kagid. Nalistagin man bala ang ngalan ko dito sa Book of Life? Basi, wala. Basi, isa ka sa mga nagapanawag sa Ginoo. Ginoo, Ginoo! Involve ko, Lord mo. Asher na ko, Lord. Naga-worship ako. Gawali pa ko, Lord. Ga-Bible study pa ko. Tanan, ginaintrahan ko, Lord. Mambalang Ginoo, bangod ka kabuhi ka gyapon sa pagpakasala. Wala ko yan nakakilala sa imo. Palayo ka sa akon. Maski gak tatak pa di sa agtang mo ang ngalan ni Jesus Christ. Amen? Last year, bala grabe gid palakpak nyo sa wali ko subong tanan nagatango-tango, nagakuriit. Pero abi nyo, this is a better word of God para sa akon, kay ini magabulig sa aton para sa assurance sang kaluwasan ta. Utod kaluwasan niya, ginaluwas ka niya sa impyerno, hindi lang niya basta blessing, hindi lang niya basta prosperity, hindi lang niya basta anointing. This is salvation nga kung pagwa tada kag magkalamatay kita tanan, makasiling niya ako, Lord. O palangit ako ya ang ngalan ko adto to. Nalistagid. Amen? Pamangkot gina isa bala kita sa pinili, isa bala kita sa mga naluwas. Mabuligan mo utod ang imo kaugalingon sa pagsabat sini nga pulong kung usisaon mo ang pagkabuhi mo. Inabalang honest, bala. Honest nga pag-usisa, hindi mo na pagtuntuhon ng kaugalingon mo, hindi, mayo kuya, maluwas kuya, hindi, balaan mo na. Sa tagipusoon mo, maski nami kapatanawon sang iban sagwa, balaan mo kung sa tagipusoon mo, ang motives, ang imo nga mga inclination, hindi gidya align sa pulong sang Diyos. Amen? Abi nyo, ang batasan sang tawo nga ginpili, magasiling siya, pinili ako,
kag magakabuhi ako bilang pinili. I will live a life of righteousness. Hindi ko ya mag-compromise, Lord. From time to time, madanlog ko. Lord, from time to time, madasma ko. Pero bangod matarong ako, magabangon ako. Because the righteous will rise 7 times. And many times more in Jesus' name. Maski gadanlog-danlog, maski nagadagpa-dagpa, kay pirmi nyo na mabatian sa akon, lain niya nga makasala ka, lain man niya kung nagapakasala ka. Amen? Ang batasan niya sang tao nga hindi pinili, wala na siya yalabot kung nalista siya to. Wala na siya yalabot, waay na siya may mabatyagan kung nakasala siya o kung wala. Or may mabatyagan man siya, mapadayon man siya gyapon liwat-liwat. Amen? Abi niyo mga utod, madamo nga mga tao gidyan nagapati nga anak sila sang Dios. I am a child of God. Di ba may kanta na, I am a child of God, I am a child of God. Pero hambal ni Jesus Christ, sa John 8:41-44, ang inyo ginahimo, pareho man sa ginahimo sang inyo amay. Nagsiling sila, hindi kami mga anak sagwa, ang Diyos amo ang amon amay. Ga-claim sila nga anak sila sang Diyos. Verse 42, nagsiling si Jesus sa ila, kung matuod nga ang Diyos amo ang inyo amay, kung tani, palanggaon ninyo ako, kay ako naghalin sa Diyos. Mambal ka tita, palangga kumanta si Jesus. Pero siling ni Jesus sa John 14:15, kung ginahigugma ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo. Tanan na iya pwede makaklaim, palangga ko si Jesus Christ. Pero siling niya, kung ginahigugma mo ko yata, matuman ka gidya sa akon, amo na yata ang prueba, nga palangga mo giman ako. Tandaan nyo na mga utod, John 14:15. Amen? Ang sugpon niya pagid, sa verse 42, wala ako nagkadto diri sa kalibutan, sa akon lang luyag, kundi siya amo ang nagpadala sa akon. 43, hindi ninyo maintindihan ang akon mga ginahambal, tungod kay hindi kamo makaagwanta sa pagpamati sang akon pulong. Hindi kamo kaagwanta sa pulong ko, sakitan kamo, gakaigo kamo, because it's a two-edged sword, di ba? Masakit ang pulong sang Diyos, igo ka sa wala, igo ka sa tuo, likod kag atubang mo, igo. Ang basang Ginoo, hindi ka mo makaagwanta sang kamatuoran, hindi ka mo makaagwanta sang akon pulong. Abi niyo sa mga tao nga hindi makaagwanta sa pulong sang Ginoo, anong sugpon niya sa verse 44? Si Satanas among inyo amay. Kung kisabla si Jesus Christ, perti kasakit maghambal mo. Kung basa ka mo Bible, huwag sakit man iyo buot. Nga Lord, kasakit giniya Lord how? Nabalang ginahimo sang Ginoo nga iguay, bullseye. Nga hindi ka mo kaagwanta sang pulong ko, hindi ka mo kaagwanta sang kamatuoran, si Satanas among inyo amay, kag kun ano ang gusto sang inyo amay nga si Satanas, amo man ang inyo gusto nga himuon, manugpatay siya sang tawo halin pa sang una, wala sing pulos para sa iya ang kamatuoran, tungod kay wala gid sing kamatuoran sa iya. Mga tao nga wala sang labot sa Biblia, nga wala labot sang ginahambal sang pulong sang Ginoo, maski balaan na gid nila, hindi ka mo kaagwanta, no? Way ka mo gatuman, kaya hindi ka mo kaagwanta sang pulong ko. Si Satanas among inyo amay. Amen? Ang sugpo niya, batasan niya ang magbutig, tungod kay butigon siya, kag siya amo ang ginahalinan, sang tanan nga kabutigan. Kung utod suno, sini nga mga verses, hindi iya tanan, anak sang Diyos. Ining mga tao nga nagambal nga, anak kami sang Diyos. Abal ni Jesus, hindi. Si Satanas, among inyo amay. Di bala? May mga anak gidya si Satanas. O galing kung kisa, ang iban, ara man, nagapanawag kay Jesus Christ nga Ginoo, Ginoo. Pero abi nyo kung ano ang assurance siya sang Ginoo sa mga matuod gid nga pinili. Kung ikaw biutod, no, ma-examine mo na karong kaugalingon mo, kag makasiling ka nga pinili, kagid kag naluwas ka. May ara sang promisa si Jesus Christ. Siling niya, sa John chapter 18 verse 9, ginhambal niya ini, agud matuman ang iya ginsiling sa amay, wala gid. Ari pa matian naton, wala gid sing may nadula bisan isa sa imo ginhatag sa akon. Ang mga ginpili sang Ginoo sang una pa, ginhatag niya kay Jesus Christ, kay si Jesus Christ amo ang nagbayad sang ilang mga sala. Hambal ni Jesus again sa John 18:19, niya wala gid sing may madula bisan isa sa imo ginhatag sa akon. Utod, kung naluwas ka, hindi ka gid madula. Kay ang Ginoo mismo among magatipig sa imo. Jesus will make sure nga tanan nga ginpili, wala sang may madula o kung wala sang magapalayo sa iya. Tipigan niya gid kada isa. Amo na ang 99
100, madula ang isa pang itao niya, gid kay gahambal, nagpromisa, gid siya ya. Wala, gid. Amay, kung sino tong ginpili mo nga nalista, wala, maskin isa nga madula. Kung ikaw utod nagapalayo sa Ginoo, kag mga ano pala nagabackslide nga waay na gid nagabalik, kasiling ka. Isa na siya ayhan sa ginatipigan ni Kristo. Pero ang pamangkot, ti ta, okay, ginatipigan kita ni Jesus, pero ti paano ya sa akon nga part, bino? Paano ko mabalaan nga isa ako sa naluwas, kag ginatipigan gid ako? Siling sa 1 Peter, chapter 1, verse 5, kag paagi sa inyo pagtuo naton kay Jesus Christ, kag paagi sa inyo pagtuo, ginatipigan kamo sang gahom sang Dios, samtang nagahulat kamo sang kaluwasan, nga ginpreparar na sang Dios nga ipahayag sa ulihi nga mga inadlaw. Paagi sa aton pagtuo, ginatipigan kita sang gahom sang Dios para hindi kita madula, hindi kita to upod kita to sa ginatipigan ni Jesus Christ. Ang pagtuo mga utod, hindi lang na siling kaisa lang. Ang pagtuo, ang pagpati, ang pagsalig, diri-diritso inaasta sa katapusan. Samtang nagatuo ka, amo ina ang imo nga proof nga ginatipigan ka kay maski ano matabo, Lord. Dasma ko, Lord, nagatuo ako gihapon. Nagasalig ako gihapon. Amen? Amo na nga mabalaan ta nga isa ka sa pinili, isa ka sa ginatipigan nga hindi ka gid madula, bangod padayon ka nga nagatuo. Amo na ang matuod nga pinili, maski ano nga pagtilaw magabot, nagabangon, nagapadayon. Maski ano kabudlay, magasiling, Lord. Do hindi na ko ni Lord kahangop, pero nagatuo ako gihapon. Amo ina ang pureba, nga paagi sina nga pagtuo utod, ginatipigan ka sang Diyos. Amo ina ang 1 Peter 1:5. Amen? So mga utod, hindi naton mabalaan kung nalista kita sa Book of Life, kay wala kita sang access para makita ang listahan, pero mabalaan naton nga ara kita didto, nga naluwas kita, paagi sa pagtanaw, kung paano kita nagakabuhi sa adlaw-adlaw, kay ginabag o kita sang balaan nga espiritu. Amen? Amen? Waay nagidya sa mga amen. Last year namin nabi idya palakpak kag amen nyo sa akon. Musubong niya maski yuhom mo ay nagidya. Pero praise God, kay naibaluan ko, nami ni kay nga nagatudok siya. Nagasulod siya kag siguro may nagaka-create bala nga may ara sang reminder, may ara sang realization, and hopefully may kahadlok nga hindi kuya gusto nga hambalan ako ni Jesus nga wala siya makakilala sa akon. Amen? Kag ang ginahambal ang gid sang Ginoo sa aton, hindi na ta mga utod magpabungol-bungol. Lalo kang pulong niya gid, hindi mo gid pagpabungol-bungolan. Kay siling niya sa Hebrews 12:25, gani magandam kamo kag hindi magpabungol. Ang term gid sa Bible, hindi na kamo magpabungol, nagay na pabungol-bungol. Okay? Hindi na kamo magpabungol sa ginahambal sang Dios sa inyo. Ang mga tao sang una nga wala nagpati sa naghambal sa ila diri sa duta, wala makalikaw sa silot. Gani paano kita makalikaw sa silot kung hindi kita magpati sa nagahambal nga halin sa langit? Singa mga nagapabungol-bungol da, balaan mo na kitang ginahambal sang pulong sang Ginoo. Hala, padayon kagyapon sa pagpakasala, siling niya hindi ka gid makalikaw sa silot. Maabot ang adlaw. Anihon mo gid na. Batunon mo gid ang silot sina. Amen? Utod, kung padayon ka sa pagpakasala, ari pagid. Siling sa Hebrews 10:26-27. Kay kon nakahibalo na kita sang kamaturan, kag padayon pagid kita sa pagpakasala, wala na singhalad nga sarang ihalad agod mapatawad ang aton mga sala. Sinya, balaan mo na gid ang kamaturan, mapakasala ka pa? Hambal siya sa pulong sang Ginoo. Wala na sang halad. Si Jesus Christ, amo lang to ang halad para mabayaran imo sala. Di ko mapadayon ka pa isang sala, way ka na yasang paabuton, nga maihalad pa ya para sa imo, way na. Amen? Ano ang sugpo niya? Ang tawo nga nagapakasala, nagapaabot na lang sang makahaladlok nga paghukom, kag masingkal nga kalayo nga ginpreparar sang Dios para sa mga nagakontra sa iya. Utod, kung padayon ka nga nagapakasala, ang ginhambal sang Ginoo, way na sang halad para sa sala mo. Instead, nagahulat ka na lang nga itagbong sa impyerno. Basahon niyo sa Bible, Hebrews 10:26-27. Amen? I really hope nakuha nato ini nga warning bala sang Ginoo, no? Kag naibaluan ko, I'm not sure, sino di ang first time nga
joins diri, why isang first timer, no? Tanan, ari na di. May ara kita, pastor. Mayong aga, gid, Brad, sis. Apin yung mga utod, mayong aga, gid, Brad, salamat, gid. Hi, mayong aga, gid, sis, welcome, gid, sa puluyan sang Ginoo. Apin yung mga utod, maski isa lang yung katao nagbayaw, makasiling ako yung worth ang pagbalik ko ding pagdala sa pulong sang Ginoo. Kay inayang hakalag, importante na iya sa Ginoo. Mga utod, lalo na kung bago ka mo nakapamati sa pulong sang Ginoo. Inaagda ko, gidya ka mo, it's time nga siguraduhon yung kaluwasan nyo. Nga kung mapatay kita, hindi ta na yung paghulaton, nga dito ta mabalaan kung mapaimpirno o kung mapalangit kita. Hindi ta to paghulaton, gahatag ning pulong sang Ginoo, siling niya ta, ni panginmatyan kung na sila maski isa lang na, pabation gid sa pulong niya. Kung may warning, i-remind gid. Una gid sa mga first time nga nakabati sa pulong sang Ginoo, i-invite ko gid kamo nga batunon si Jesus Christ. Kag i-invite ko man ang mga pabalik-balik diri sa simbahan, nga padayon man gihapon sa pagpakasala. Palariho man lang kita tanan makasasala, pero lain na iya, nga balaan ta na gid sala, liwat-liwaton ta pa. Amen? Ina-remind kita sang Ginoo subong siguraduhon ta nga nalista ta to. Kag maski hindi ta to makita ngalan ta kay waay ta to access, utod sa tagipusoon ta balaan ta na kung naga-obey kita, kung matuod nga ginahugugma naton si Jesus Christ, balaan ta na. Ikaw lang na kag ang Ginoong maka-assure ya. Amen? I-invite ko bi ang tanan sa pagtindog. Hallelujah. Iniba lang parti sa kaluwasan, no? I-remind ko lang gid, ginahambal sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Ini regalo ini sang Dios kag wala na base sa inyo maayo nga mga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. Again, Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Mga utod, ang kaluwasan, bugay ina, kaluoy ina iya sang Diyos. Kag nagakabato ni na sang tao, siling niya, paagi sang aton pagtuo kay Kristo. Ang bugay sang Ginoo ara ina, pero kinanglan ta nga magtuo. Kag kung magsiling kita nga magtuo, Lord, nagatuo, nagapati ako nga ikaw ang akon manluluwas. Nagapati ako, Lord, kimbayaran mo nga ako mga sala. Kag bangod ikaw ang ako Diyos, magasunod ako sa imo. Adlaw-adlaw. Amen? Ini nga kaluwasan, libre ini. Kag hindi ini basi sa maayot ang buhat. Utod, maski ano ka pa kabuot. Kung wala iya si Jesus Christ, hindi ka gidya maluwas. Nagina-invite ko lang itong mga tao. Let's close our eyes. Siling ni Jesus Christ sa John 14:6. Ako amo ang dalan. Ako ang kamatuuran kag ang kabuhi. Wala gid taang bali sila ta. Wala gid sing may makakadto sa amay kun hindi ta pagi sa akon. Ako lang. Hindi nyo kinanglan mag-agi sa akon pamilya, hindi nyo kinanglan mag-agi sa akon mga apostoles. Ako lang, amal ni Jesus Christ. Ako lang ang dalan. Wala to may makakadto sa amay. Ako lang. Jesus alone saves. Siya lang ang makaluwas. Siya lang. Ginapamangkot ko subong, sino ang gusto dire nga magbaton kay Jesus Christ para sa iya kaluwasan? Uto di bayaw imo ngalan, imo nga kamot. Bayaw imo kamot mambal ka, dugay na ko kasimba, pero sa matuod, sa pagkabuhi ko, to pareho lang yung way ko nabaton si Jesus Christ mo. Ginaagda ko kamo, sino gid ang gusto nga magbaton kay Jesus Christ sa iya kabuhi? Bala nga magsunod kag magtuo sa iya. Brad, bayaw imo kamot, sisi bayaw imo kamot, adlaw ni sang kaluwasan. Magapangamuyo ako sa malibot lang nga pangamuyo, kag ginaagda ko kamo sa pagsunod. Hallelujah. Amay ko sa langit, nagapasalamat ako sa imo pulong. Nagapasalamat ako nga ikaw naga-remind sa akon nga may makadtugid, Lord, sa impyerno. Pero hindi ako, Ginoo, hindi ako. Ginoo, subong, nagapangamuyo ako sa imo. Nga buligan mo ako sa pagsunod sa imo. Makasasala ako,
Kag kinanglan ko sang manluluwas. Kag ina si Kristo gid lang. Kristo, ginabaton ko ikaw sa akon kabuhi. Nagatuo ako sa imo. Magasunod ako sa imo. Ikaw ang akon manluluwas. Kag salamat nga ang akon ngalan nalista didto sa Book of Life. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Salamat sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag Lord, salamat sa pagbag-o sa akon. Ini nga akon pagpangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magapungko kita, kag pangabayon ko bala ang mga tao nga dugay na nga Christian. Pero, utod na ibaluan mo, nga sa matuod lang ang pagkabuhi mo, hindi gidya ayon sa kabuhi sang dapat matuod nga Kristohanon. Amen? Let's close our eyes. Inabalang nga, hasta subong liwat-liwat lang gyapon nga pagpakasala. Waay nagapakita sang pagigugma o kung pagtuman sa Diyos. Waay lang gid siya may mumuklat, no? Kikilalanay kita ditanan. Mapangamuyo ako para sining mga utod sa Ginoo. Ibayaw bi ang aton nga kamot kung kinanglan mo utod sang pangamuyo. Bangod, nga hasta subong ang imo pagkabuhi, hindi gid ya gihapon nagatuman sa Diyos. Okay lang, waay ni uya-uya, kay tanan kita di makasasala man. Taas sabi ang kamot, di ta mag-uya-uya. Na Lord, amuman ko Lord yapon, no? Hallelujah. Ginoo nagapangamuyo, Lord, ako para sa amon, siningapon mga kauturan, Lord, yung nagabayaw sa ilang mga kamot. Lord, nagapati ako, Ginoo, Lord, na may desire ang tagsa-tagsa nga magtuman sa imo. Pero perti, Lord, kabudlay sa matuod, gid. Bangod, Ginoo, sa mga pagtilaw, adlaw-adlaw. Bangod, Ginoo, Lord, sa mga ginaatubang namon adlaw-adlaw, sa mga problema, Ginoo. Kasi siguro, Lord, bangod, sigurado, gid, Lord, bangod sa amon na andan nga mga pamatasan. Maiya-iyahon kami, materialistic kami, Ginoo, Lord. Dalok kami, Ginoo. Gahambal kami sa mga pamuyayaw, Ginoo, Lord. Judgmental kami, palaaway kami, palaakig kami, Ginoo. Wala kagid nagakahimaya sa amon kabuhi. Pero ari kami nagasiling nga kami mga imo anak. Kami nagasiling, Ginoo, Lord. Nagapanawag sa imo nga Dios. Kag Lord, hindi gid namon luyag nga balon mo kami, Lord, nga waay ka makakilala sa amon. Lord, buligi kami, baguha kami, Holy Spirit, ikaw gid lang makabag-o, Lord, sa amon. Salamat, Ginoo, sa pagpangikot sa tagipuson. Nagapray gid, Lord, ako. Ikaw magapabakod, Ginoo, sining ako mga kauturan nga nagabayaw sa ilang mga kamot. Nga magabato, Lord, sila sa temptasyon, nga magadaog sila. And most of all, nga mangin prayerful, gid, Lord, kami tanan. Nga magabasagi kami sang Biblia, Lord, adlaw-adlaw. Kag magapamati kami, Holy Spirit, sa imo nga pagtuytoy. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, sang assurance of salvation. Nga sigurado kami. Naluwas kami, Ginoo. Salamat nga madula ang pagpangduha-duha. Paagi, Ginoo, Lord, sa amon pagkabuhi, sa amon nga pagtuo sa imo, nga nagatuman, gidara, Lord, sa imo. Thank you, Father, nga ikaw nakabati sa amon mga pangamuyo, kang nagasabat sini Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. After bala sa second service, mawali ako party sang sanctification. Mautod, may nabulig ang pulong sang Ginoo. Kaluya, gidyan, no? Nuta kalaw, ay, giniyata sang ginwali mo yato. Subong daw, ga-expect kami ta sang breakthrough mo. Ga-expect kami nga mawali, nga mahambal na nga ara na ang prosperity, ara na ang breakthrough. Pero yes, this is a breakthrough for salvation. Salvation, gidya. Abi niyo mo, ito din nga pulong sang Ginoong Matthew 7:21-23. Binulan ini, nga nagabalik-balik sa huna-huna ako. Maski diin ako gabalik-balik, nga madamo, taga panawag sa akon. Pero wala ko na makakilala sa ila. Abi niyo ko na nung buot silingon ni Jesus nga wala siya makakilala sa aton. Sa mga tao nga nagapanawag sa iya nga Ginoo. Ang buot silingon, I never had a relationship with you. Ay ko makakilala sa imo. Kilala ko ngalan mo, syempre Diyos ako. Pero wala ko makakilala sa imo. Kay buot silingon, wala gid ko yan nakaroon sang relasyon sa imo maski makadali. Maski nagapang-ayo ka pa sa nagabalatian, maski nagawali ka pa. Maski nagahimo ka pa sa madamo nga milagro, wala kita sang relasyon kay nga nagakabuhi kagihapon nga wala nagatuman sa akon.
Amo nang buot niya silingon nga ang nagahambal siya nga wala siya makakilala sa mga tao nga nagapanawag sa iya. Amen? I hope utod subong bala no, mahambal na kita nga Lord, himuon kuya ang tanan nga naga-obey. Kung kisabala no kung galain imo buot may ginhimo sa imo nga malain, ang tendency mabalos kagid. Ang tendency lain imo buot. Pero amo na siya ang time nga magasiling ka, hindi pinili ako ya. Magakabuhi ako ya nga langit nun. Pilion ko ya magpatawad, pilion ko ya magpaubos. Kay amo na iya ang nagakatabo sa tao nga naluwas, ginabag-uya ako sang Holy Spirit. Kay kumapadayon ako, basi hindi ako isa sa mga pinili. Amen? Kag sa second service, amo na blang gusto ko nga i-share ang ginatawag nga sanctification of the Holy Spirit. O kung inang part, bala nga gintunanta nga ginpili ka, dason ginsiparar ka sang Holy Spirit, halin sa sala nga pagkabuhi, pakadto sa pagkabuhi nga matarong, ang ini nga part nga sanctification, amo ni ang gusto ko nga i-share sa inyo, kay ti amo ning adlaw-adlaw mo, nga pagkabuhi nga ti sanctification, do kadalom, gina nga theology, hindi ang pagbago sa Holy Spirit, nabatian ko na nata, pero paano? Kag amo na ang gusto ko nga i-share sa second service, kung may time ka mo. Amen? Salamat gid sa Ginoo mautod sa iya mga pulong. Praise the Lord. Plapakan nato ng Ginoo sa iyong mga pulong. To God be all the glory that the Word of God is alive. Amen. Hallelujah. Sa tutuod, gid, this is a true breakthrough. Amen. Because people of God, transition is this from your old self. Amen. From your old self. Hallelujah. From your old self, nga makita mo ang imo kaugalingon that you are an ugly caterpillar, it will turn into a beautiful butterfly. That is a transition to breakthrough. Amen. And the Lord God wanted us, people of God, to know this, that the true breakthrough is not only a breakthrough, hali nga nakita naton, nga namigado ka, subong magaranon ka na. Kaya the Bible clearly says that what profit is a man if he gained the whole world but he lost his soul. Amen. Ano pulo sa isa katawo, kung iyang mangga sa bilaw nga kalibutan, at the end, people of God, mapa-impyerno ka malang. And we believe that Jesus is coming. In this church, people of God, we are preaching about the coming of Jesus Christ. We are preaching, people of God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. The heaven, we are preaching hell. We are preaching, people of God, the breakthrough. We are preaching, people of God, not only prosperity that the Lord God has given us here on earth, but above all, we make sure that we are prosperous in spirit. Because the prosperity in spirit, people of God, is the true manifestations of the fruit of the Holy Spirit in our lives. Amen. That is a true prosperity. A true manifestations of the fruit of the Spirit in our lives. May ara ka na bala gugma. Hallelujah. May ara ka na bala kalipay. Hallelujah. Diin bala nagalin ang imo kalipay. When the Bible clearly says that the joy of the Lord is your strength. Your joy comes from the presence of the Lord. Your joy comes, people of God, from your personal encounter, hallelujah, to your God. Hallelujah, in your closed door. That's the reason why to God be all the glory in this church. We are always encouraged to dig deeper to the Word of God. Hindi kita kabalo kung anong sala, kag anong isakto, kung wala kita kabasa sa Biblia. Amen. Amo na gani kina-encourage kita perme nga kung magsimba kita dalai mo Bible, hindi imo laptop. Amen. Kung magsimba ka dalai mo Bible, hindi lang ang imo cellphone. Amen. Amen. Hallelujah. We are always encouraged, people of God, to dig deeper to the Word of God because apart from the words of the Lord, hallelujah, hindi tapabalaan kung anong isakto nga instruction. And praise God for that message. Reminding us, people of God, to what? To live a life that pleases to Him. Amen. To live a life that pleases to God. By ilan na kung hindi sila nalamian sa imo, ang importante na namian si Jesus sa imo. Amen. By ilan na sila kung kontrahon kanila. Ang importante, wala mo silaging kontra. Hallelujah. By ilang na mga kauturan. Hallelujah. Kung hindi sila nanimian sa panglakaton mo, kaya nagpakabalaan ka, ang importante, gisunod mo ang pulong sa Diyos. Kaya hambas ang Bible, be holy for I am holy. Hallelujah. Amen.
Kasi Jesus, hindi siya magkarideriya sa mga bilidadan. Amen. He will not come, people of God. The second coming of Jesus Christ is not intended for those who fall, people of God, or skillfuls or gifted. Hallelujah. Jesus will come to His bride. Amen. Ang Diyos magakari, si Kristo Jesus magakari, hindi lagi sa Kristohanon, kay hindi tanan nga Kristohanon are qualified to become the bride of the coming groom. Do you believe that? Hindi tanan nga Kristo na not all who confesses, people of God, that I am a Christians are qualified for the rapture. Not all who confess, people of God, that they are Christians are qualified to be a bride of the bridegroom. Amen. If you want to be qualified in rapture, people of God, what you are going to do is just to dig deeper to the Word of God, soak yourself in the presence of God, allowing the Spirit of the Lord to what? To manifest in you, allowing the Spirit of the Lord to work in you, allowing the Spirit of the Lord to sanctify you, allowing the Spirit of the Lord to change you, because your circumstances has no power to change you. Your problem, your testing has no power to change you. Your brother, your sister, that even your pastor, that even your friend has the power to change you. Only Jesus. And if you are digging deeper to the Word of God, the Word of God itself has power to transform our lives. That is a true transition to breakthrough. Amen. Kinanglan tagi siya mabuong. And praise God, sining mensahe buong nganay giniya. Kinanglan tagi mabuong para kalusuta. Woo! Amen. Hallelujah. Amo to ginamba ni Pastor Ruming ang wali ni Pastor. Breakthrough is painful. Transition is painful. Amen. Sakit niya ginatawag nato nga transition. Kay hindi tinatagani dapat magkabugi sa isa ka lugar kag sa isa ka sitwasyon nga hindi natangayan. Amen. What is happening now to the world, people of God, if you are following the social media, if you are following, people of God, the events that is happening all over the world, there are now people of God using the social media to what? To blaspheme Jesus. Ano to ginhimo sa isa ka singer nga to nga popular? Hallelujah. Gin-blaspheme na si Jesus. That even using, people of God, the song which is sung by the Catholic people, but still it is blasphemy. Hallelujah. And that is abominations, hallelujah, in the sight of the Lord. Abominations and desolation, which is the revelation it says. So I encourage you, people of the Lord, if you want to dig deeper, and if you know, hallelujah, if you know that the plans of the Lord to you, kagusto naton nga magbag-o gid ang aton kabuhi, ari ang subaybayan ta, hindi ang YouTube. Amen. Amin nyo kasakit gid ako niya tagipusoon. Kada Domingo gayon karis pastora dala Biblia. Cellphone gyapon dala nyo. Are you following? Talaga kinat sang pulong sa Ginoo? Manugtuman bala kita? Manugtuman bala kita? Sa mensahe, sa pulong sang Diyos? Di pastora ang Bible nga ara sa cellphone, Bible man na gyapon ah. Sakto na. Pero may ara na da sa karibal. Do you believe that? Nga bisa na niyo ko sa baybay pa mag-message da. Kadto ka mo sa iban nga sa lain naman. Basahon niyo gina mensahe. We should have this. Bring your Bible every day. Ano hambal ni David? Lord, hide your words in my heart that I may not sin against you. Tagua ang imo pulong sa tagipusoon ko para hindi ko yakasala sa imo. Di kung wala ka ba sa Biblia, nung itago mo. Amen. Amen. Hallelujah. Why I am encouraging you, people of God, to bring this hard copy of the Bible? Because the enemy is using, people of God, his system, the social media, everything, in order to what? In order to trap us. Bible says in Matthew chapter 24 that in these last days, even the very elect will be deceived. At itong pinakaginpili na sa Ginoo, ma-deceive pa. Hallelujah. Kaya anuhan ba sa Diyos? Kaya ang ako
akon nga makanakan na wala they perish because lack of wisdom, lack of understanding to the word of God. Wala naghambal ang Bible nga ang akon makanakan nagakawala kay wala kwarta, ang akon kaanakan nagakawala kay wala sila sa mga diploma. Naghambal ang Bible tungod na wad-an sang kaalam sa pulong sang Dios. Paano naton mabalaan ang kaalam kung wala naton ginapatpat mismo ang pulong sang Dios sa aton personal nga encounter sa Ginoo? Rapture tag isa-isa ni nga encounter. And we don't know, people of God, when is the time that the Lord God will caught us up according to Matthew chapter 24. And 1 Thessalonians, the Lord God says that those who are dead in Christ will rise up first. And those who are alive will be caught up and met the Lord in the cloud. Hallelujah. But those who are qualified for the rapture, people of God, are only those who obey the word of God. How can you obey the word of God if you are not meditating the word of God? I discourage you to read the word of the Lord, because that is not the instruction of God to us. The instruction of the Lord is meditate the words of God day and night. Amen. Hallelujah. So I encourage you, people of the Lord, join us every Thursday. Hallelujah. In the International God's Chamber. Hallelujah. Where we can dig deeper to the words of the Lord. What the Bible says, people of God, on the last days walked. Anong dapat imuon ta? Anong ginahambal sa Ginoo sa imo? Either balagi na komentaran ka na ni Lord, o kung ginahambalan niya ka nga amo ni pagahimuon mo. Jesus is coming soon. Hamalang tupad mo. Kapangamuyo ko nga makita ay kita sa langit. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Hambala pagid siya, kapangamuyo ko nga makita ay kita sa kahawaan, sa cloud. Kay buod sa lingon, kung wala mo siya nakita sa cloud, hindi mo siya makita dito sa paraiso. Because the Bible clearly says that first we will meet you in the cloud. You will meet the Lord in the cloud before you will see, people of God, the throne room of the Father. The entrance, people of God, to go to heaven when the day of the rapture which took place is, we will meet the Lord sa cloud. Amen. And those who are qualified for the rapture are only those who obey the word of the Lord. Praise God for that word. Amen. Salamat sa Ginoo. Sutol sa Diyos. Tugutan nato ng Ginoo. Wala perfecto di sa ato. Amen. Pero pwede ta magkabuhi nga nanabian si Lord. Kung ikabuhi ta ang ginhambal dire. Pero makabuhi talang ginhambal dire kung gin-meditate naton ini. Buot silingon ang meditation is lain ang yakulugan sa ginbasa mo lang. When you say that meditation, people of God, you are what? You are so interested to dig deeper. That's why naghambal siya sa kay Joshua. Joshua, gusto mo nga pakamayuhon ta ka, updan ta ka sa imo nga pagpangabuhi. Meditate my words day and night. Jilshan's family. Baliko na to na ma-fall in love kita dire. Because the word of God is God Himself. Ang Satanas gagamit man Bible mo. Pero ato nga nagkabuhi, suno sa ginhambal dire. Ano hambal ni Lord? Anong panawag sa imo? Hindi ikaw matublag. Unshakable. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ikaw matublag. Shall we all rise? Magatindog kita. Let us lift up our hands towards heaven. When is the last time that you meditate the word of God? When is the last time that you say to God, Ginoo, palangga kaya more than anything? When is the last time na naghambal ka sa kay Jesus, Lord, biskan anong matabo, hindi ko
siya magbiya sa imo, Ginoo. Bis ka nabulayan pa ko ni Lord. Transisyon gani sa kabuhi ko. When is the last time na nagluhod ikaw sa Diyos ka nagambal, Ginoo, makasasala ko, patawara ko sa akon mga sala. When is the last time nga nagambal ka kay Lord, restore the joy of my salvation. Just lift up your hands to God. And open your hearts to Him as you close your eyes. And say, God, Holy Spirit, Abba, restore the joy of my salvation. Restore the joy of my salvation.